Mga kaibigan, mga kapatid, ang mensahe ng ating bugtong na sugo, Ginoong Edmundo Makasaliglahi. Mga kaibigan at mga kapatid, kumusta po kayong lahat? Sa mga susunod na mga sandali, ay ibig kong hiramin ang inyong kaunting panahon upang samahan ako sa pagsariwa sa mga nakaraan o sa mga araw na mga nakalipas na mga taon na halos may katagalang nakabauna sa malaking pagkalimot. Ngunit sa dahilang ang mga araw na nakalipas ay may mahalagang kasaysayan, kaya bumabalik-balik pa rin sa ating alaala at kaisipan. Mga kahapon na nag-iwan ng isang mapait at matamis na bakas ng kasaysayan na sa bawat sandali ay nagpapaalaala sa atin na mayroong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na nakilala na isang pinakadakilang tagapagligtas, na siya ang bukal ng karunungan na hindi lumilipas, na siya pa rin ang bukal ng kapangyarihang hindi masusukat, ang bukal ng awa na hindi maipaliwanag, na siya pa rin ang bukal ng pagdamay na hindi maaaring mabayaran ng anumang halaga ng kayamanan, ang bukal ng pagmamahal na walang katulad, ang bukal ng pag-ibig na hindi mapapantayan, ang bukal ng liwanag na walang kamatayan, at ang may-ari ng lahat ng kayamanan na hindi maaaring bilangin ng karunungan ng tao sa mundong ibabaw. Ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na siya ang nagladlad ng kalangitan at gumawa ng malawak na dagat, na kahit na ang bawat tupi ng mga alon na humahalik sa dalampasigan ay kanyang nabilang. Ginawa niya ang kabundukan upang tingalain at mapag-isipan mo kung gaano kahanga-hanga ang kanyang dakilang karunungan, na anupat sa pamamagitan ng kanyang walang katulad na kapangyarihan ay nalalaman niya ang bawat tibok ng ating puso, at nalalaman din niya kung ano ang ating iniisip sa bawat sandali. Kaya magagawa niya na baguhin ang landas ng ating buhay, kung kaya hindi natin maipagkakaila ang karunungan at kapangyarihan nitong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki, na kahit na ang araw na kanyang nilikha ay kumuha lamang sa kanya ng liwanag upang magbigay ng sinag sa daigdig na madilim, at nang dahil sa liwanag na yan ay nakita natin ang kagilagilalas na mga gawa ng kanyang makapangyarihang mga kamay. At ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na nabanggit ay siya pa rin ang lumikha ng hangin upang ating malanghap sa layuning tayo ay manatiling buhay sa ilalim ng langit at sa ibabaw ng lupa magpahanggang sa mga sandali ito. Na siya pa rin ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na nagpabukal ng tubig sa kabundukan at nagpadaloy nito sa buong kapatagan upang ating mainom sa oras ng ating pagkauhaw. Itong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaking ito na aking dinadakila at kinararangalan sa lahat ng panahon ay siya ang walang katulad na tagapaglikha, na puspos ng karunungan at kapangyarihan, na kahit na ang lahat ng mga dahon ng mga punong kahoy at sa lahat ng mga halaman sa balat ng lupa ay kanyang nabilang
At kahit na ang napakakapal na buhangin sa dalampasigan ay kanya pa ring nabilang, at ang balahibo ng lahat ng mga ibon, at ang buhok ng tao, na kung may malaglag man, ay alam niya kung saan, kailan, at kung bakit nalaglag. Kaya nilikha niya ang mga bulaklak na may iba't ibang uri at iba't ibang kulay. Sadya niya itong ginawa upang kanyang mailarawan ang kanyang tunay at makulay na pag-ibig na hindi matutularan, at ang kanyang pangako na magpakilanman ay hindi magbabago at hindi mapaparang. Kaya sa pamamagitan ng kanyang salita, nalikha niya ang lahat ng mga pananim na nagbubunga sa lahat ng panahon upang ating makain sa oras ng ating pagkagutom. Kaya naman, hindi natin masusukat sa salita lamang ang ating walang katulad na pagpapasalamat sa kanyang kagandahang loob. Nitong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na kahit na ang mga hayop sa kapatagan at ang mga isda sa karagatan at ang mga ibon sa himpapawid, na kahit na ang kanilang pagkain sa pang-araw-araw ay kanyang ibinigay sa pinakamagaang na pamamaraan upang sila ay mabuhay dito sa daigdig sa habang panahon. At itong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na aking binabanggit ay walang katulad sa lahat ng panahon, sapagkat kahit na ang mabangis at mapanganib na mga alon sa karagatan ay yumuyukod at lumuluhod sa kanyang kapangyarihan, at itong nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki, nakahanga-hanga at kamangha-mangha na aking tinutukoy ay walang iba kung hindi ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, noon, ngayon, at magpakailanman, na siya pa rin ang nagpakasakit at nagpakamatay sa kalbaryo ng krus upang mabawi lamang niya tayo mula sa tiyak na kamatayan. Kaya ikaw, tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, pinakamalaking katungkulan mo ang pagsariwa sa kasaysayan sa nakalipas na panahon. Itong kasaysayan na halos nakabauna sa pagkalimot. Ngunit sa dahilang mahalaga ang kahapon sa ating buhay, nananatili itong sariwa sa ating puso at damdamin na ikaw at ako magkapatid lamang sa isang simulain, sapagkat ang dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat at ang dugo na dumadaloy sa aking mga ugat ay magkahalintulad, sapagkat meron lamang nag-iisang tagapaglikha na si Jesucristo na naglikha sa ating unang mga magulang na sang-ayon sa kanyang wangis. Kaya iyan ang dahilan kung bakit kaya niya tayong patawarin kahit anong bigat ng ating mga kasalanan, kung tayo lamang ay magbabalik sa kanyang paanan pagkatapos ng mahabang panahon na ating pagkatiwalag. Kaya kung mapansin mo lamang ang ugong ng tubig sa mga ilog na dumadaloy patungo sa karagatan, na ang pinakamalaking lawak ng pagkakaisa na siya ang anyo ng kanyang dakilang pagpapakumbaba, upang minsan pa ay maidugtong niyang muli ang matagal ng panahon ng naputol nating pakikipag-ugnayan sa ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang pinakadakilang Panginoon na sa atin ay nagmamahal ng buong katapatan.
Kaya samantalang ikaw ay nakatingala sa langit sa hating gabi at makikita mo ang ningning ng buwan at mga bituin na siya ang larawan ng kanyang kaluwalhatian na hindi kumukupas, upang minsan pa ay tawagin ka mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag, na sa matagal na panahon ay nakaya niyang hintayin na magbalik ka sa kanyang piling, upang mula sa iyong pagiging makasalanan ay mapatawad ka niya, upang kalungin ka sa kanyang makapangyarihang mga kamay sa oras ng mga sakuna at kapahamakan, at upang ipadama sa iyo ang kanyang walang katulad at hindi matutularang pagmamahal. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, hindi pa huli ang lahat, upang makilala mo ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Hesukristo, na siya ang pinakadakilang tagapagtanggol upang wakasan ang iyong mababangis na kalaban dito sa daigdig ng kadiliman. Si Hesukristo, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na may pinakadakilang kapangyarihan upang tunawin, wasakin at durugin ang nagwawakas na kapangyarihan ng dyablo na inaasahan ng mga masasamang tao na nagnanais at nagnanasa na hadlangan at puksain ang mga taong nananalig sa kapangyarihan ng tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na si Hesukristo. Sapagkat si Hesukristo lamang ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na nagtataglay ng natatanging kapangyarihan upang takpan ang mga mata at yapusin ang mga kamay at mga paa ng mga masasamang tao, upang hindi nila magagawa ang kanilang masasamang nasa laban sa mga taong nananalig at sumasampalataya sa tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya ito ang ating buhay na pag-asa, na kahit nasa kagipitan, karamdaman, kasawian, kalungkutan, taggutom at kahirapan, ay hindi tayo hihiwalay sa ating pinakamamahal, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ng ating buhay. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, sa mga oras na ito, kung ikaw ay nasa isang kritikal at malungkot na kalagayan, na maaaring ikaw sa iyong pagkatao ay nagtitiis ng isang malubhang karamdaman, o kaya ikaw ay inaapi at itinakwil ng iyong magandang kapalaran, o kaya ay biktima ka ng inustisya na sa akala mo ay wala ka nang maaaring malapitan o wala ka nang maaaring mapagsumbungan at maaaring wala ka nang inaasahang magtatanggol sa iyo. Huwag kang susuko, kapatid ko. Dapat mong malaman na sa kabila ng iyong kahirapan at pagdurusa ay meron pa ring nalalabing nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na tumatawag sa iyo na nagsasabi, lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan, nabibigatan at mga napapagal sa inyong mga kasalanan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Sapagkat ang sino mang lalapit sa akin, kailanman hindi ko siya itatakwil. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang pinakamagandang pangako ng ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat sa bawat isa sa atin. Alalahanin ninyo na maaaring itakwil ka
ng iyong ama, na siya ang nagpuyat para sa iyo. Maaring itakwil ka rin ng iyong ina, na siya ang nagpasuso sa iyo sa hating gabi. Maaring itakwil ka ng iyong kapatid, na siya ang kasama mo sa hirap at ginhawa sa lahat ng panahon. At maaring itakwil ka ng iyong asawa, na siya ang inaasahan mong magmamahal sa iyo. Ngunit, ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki ay nangako sa iyo at sa akin. Nalilipas ang langit at ang lupa, ngunit hindi ko maaaring makalimutan na mahal kita at hindi ka mabibigo sa lahat ng pangako ko sa iyo. Magbalik ka lamang, minamahal kong anak, at hindi kita itatakwil. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, kung mabasa ninyo o marinig ang mensaheng ito, ay umaasa ako na ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na si Jesucristo, ay sumasa atin upang tayo'y kanyang pagpalain mula ngayon at sa habang panahon. Hanggang dito na po lamang, hanggang sa muli nating pagkikita, ang sa inyo'y laging nagmamahal, Father Lahib. Maraming salamat po.